naghahangad ng mataas na posisyon sa kanilang opisina kasi ang nasa isip nila kapag mataas ang pwesto, mas mataas ang sweldo. Ang di naiisip ng marami ay ang bigat ng responsibilidad at trabaho na nasa balikat ng mga namumuno. Marami nang naisulat na libro tungkol sa leadership style ng Panginoong Hesus. At kung siya ang pagbabatayan natin ng isang mahusay na tagapanguna, makikita nating ang isang leader ay hindi taga-utos, kundi tagapaglingkod. Sa Mark chapter 9 verse 35, ganito ang ating mababasa. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all." You aspire to be a leader? Handa ka bang maglingkod? Pangatlo, a good leader is intent in focus. Ang sabi ng author na si Tim Ferriss, to be a good leader, you cannot major in minor things. To get the few critical things done, you must develop incredible selective ignorance. Otherwise, the trivial will drown you. Nakita natin ito kay Jesus. He was so focused on the assignment that God gave him. Alam niya na 3 taon lamang ang mayroon siya para gawin ang dapat niyang gawin. He knew that he won't be physically around to run the movement that he started, so he focused on laying down its firm foundation. Alam ng isang mahusay na leader kung saan siya dapat mag-focus. Marami ang magdedemand ng iyong oras at atensyon. Marami din ang distraction. Ang mahusay na leader ay marunong mag-focus sa kung ano ang dapat niyang paglaanan ng panahon, lakas at atensyon. Tandaan mo, leadership is a calling. Servanthood is the best position to be a leader. And a good leader has focus. 3 mahahalagang bagay na dapat pag-isipan bago ka maghangad na mamuno. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zambasulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zambasulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Good morning, Ciudad de Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Magandang umaga din, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 12, 2025. Thank God it's Friday. Ayan, kahit may malaking sunog kagabi dito sa siyudad ng Zamboanga, magpasalamat pa rin po tayo dahil walang nasaktan at walang nasugatan.
walang casualty. So, 'di ba? Sabi nga may mga pwede pa sanang worst pa na mangyari pero hindi pinapayagan ng Panginoon. Kaya meron pa ring dahilan para tayo po ay magpasalamat. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zambasulta. Samahan niyo po ako para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Sick leave muna ngayon si Kuya Robin. Ako po ang inyong mga kasama hanggang mamayang 8:30. Sara Mito Labing, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625. At hindi tayo pwede mag-comment ngayon sa ating FB muna, no? Oo, medyo po may error ang ating pagla-live ngayon. Ayusin pa ng ating Chief Tech, Romel Paulino. Pero hopefully ay ma-upload natin siya mamaya. So sa mga nagtatanong, bakit wala po tayo sa Facebook? Oo, medyo ewan ko, nagtatampo si Facebook ngayon, ayaw magpa-live. So dito nyo po muna kami maririnig sa radyo. Lakasan nyo lang po ang inyong radyo. Good morning pala sa mga pasyente natin sa Zamboanga City Medical Center. Baka may nakikinig po sa atin ng mga pasyente dyan dahil nabigyan natin ng ilan sa kanila ng radyo last week. Good morning! Kumusta na po ang inyong pakiramdam? Kung meron kayong gustong ipag-pray, no? Kaya itong mandamang pray. Specialmente kung nalito yung salud, man-text sa 0916-296-6625. And praise God kasi mamaya mabibisita rin po natin ang Zamboanga Regional Medical Center, former Mindanao Central Sanitarium. Doon naman natin ihahatid ang ating inspirasyon. Anda kami alikon ustedes para magbigay po ng syempre prayers sa ating mga pasyente dyan at excited po kaming ma-meet kayo lahat dyan sa ZRMC. So good morning. Naku, mamaya po abangan niyo pong ating mga balita. Bukod po sa update sa sunog, kasi as of 5:20 kanina, kontinua syempre Chene Puego. Mahirap kasi patayin pag puro mga plastic wares, mga laruan, mga tela, yung nasunog. Di ba mahirap yan? Kaya for sure, nagmo-monitor ang ating mga BFP. Hindi na siguro natulog. Saludo po tayo sa ating mga Bureau of Fire Protection personnel. Hindi lang sila, marami ang tumulong kagabi. Andyan ang Water District, ang CDRRMO, nagtulungan na talaga. Kaya makamiedo. Kalain mo pag sentro ng pueblo, building dyan ang masunog, di ba? Tuloy-tuloy. Hey, tumpukan ba yung mga building? So we praise God kasi sabihin na natin na yun na nga, may malaking sunog at yan gayon, di ba, pwede magagamit, di ilan negosyo, pero hindi na lumaki pa. Hindi ko ma-imagine kung, di ba, hindi natin ma-imagine pag entero pueblo kay tumpukan lang ba si alid aton mag-edipisyo. So kaya talagang nagtulungan ng ating mga bumbero, lahat na ng mga water tank pinadala na talaga diyan kagabi sa sa fire incident area. So abangan niyo po mamaya at syempre may mga konting tips din tayo. 'Di ba actually kahapon lang ng umaga merong paalala ang Bureau of Fire Protection safety tips para makaiwas sa sunog. Kaya importante po nakikinig tayo at lagi nating nilalagay sa ating isip ano yung mga gagawin natin prevention para hindi po magkaroon ng sunog. Mamaya po samahan niyo po ako sa ating oras na Zambasulta Balita segment. Okay, sige po. Oras natin, 7:12, Christmas countdown. Ilang araw na nga lang ba bago po ang Pasko? 12 days na lamang po. Okay, 12 days, 16 hours and 47 minutes, Pasko na. Next week. Pasko na. Wala na jud. Di na jud na naton mapunggan ang Pasko. Mao na jud na. So, maging masaya po tayo at kahit hindi kasya ang 500 pesos. Actually, iniisip ko dun sa Noche Buena na 500. Si abla-abla lang, kaya. Pero hindi quality ang ikalalabas ng sarap ng pagkain.
No, kung ingon ka, kaya ba yung 500 pesos makabili? Kaya nga, kasi may mga mumurahin na mga spaghetti, mga sauce, oo, pero dili quality. Sa flood control project pa, substandard ba? O kayang gumawa ng semento, kaya pero wala, 'di ba? Walay lami. Di lami. So, yung panawagan natin diyan baka kailangan may improve ang ating government sa sweldo. 'Di ba? Ano pang pwedeng gawin sa mga negosyo? Yun. Pero kung kaya, oo kaya, pero katong mga baratuhon po di mong mapalit para makatarong ka, para makakaon lang ka. So, ayaw naman natin na hindi masarap. Pero ganun pa man, yung Pasko po natin ay hopefully matutunan natin na dahil po ito kay Kristo, dahil po ito sa pag-ibig ng Panginoon, yung fellowship, yung bonding, yun yung magpapasaya sa atin. Pero syempre iba din talaga pag masarap lahat ng pagkain natin kasi kaya nating bilhin, di ba? Kaya magsumika po tayo, magtrabaho po tayo. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para magkaroon tayo ng magandang trabaho at kahit papano hindi tayo makabili ng mga mumurahin at magkaroon ng quality na result ng lasa ng ating pagkain. Sige po, oras natin 7:14 ng umaga. Batiin muna natin saglit yung mga nagbe-birthday. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. December 12, uy 12 di ay karon. O ha, baka mabudol na po ba sa mga online. Mga sale. Okay, sige po. Happy birthday kay Roxanne Nabaha. Happy birthday kay Lovely Chavez. And kay Ra Deb. Ayan, happy birthday po sa inyo. And then, happy birthday para naman sa December 13. Ayan, hanapin natin. Bukas po ito. December 13, check natin. Happy birthday kay Marie Elena Alcoriza. Happy birthday. Uy, Tristan Gulay. Hi, Tristan. Ayan ang ating isa sa mga avid listener natin. Tristan, happy birthday. Birthday niya sa December 14. Kuya Jonathan Halon. Uy, tagaan na to. Ibang media outlet. Nagkasama kami nito kahapon. Hello, Kuya Jonathan. December ka ito. Happy birthday, Kuya Jonathan. Happy birthday kay Raksay. Alam ko si Jeremiah to. Magkasunod pala kayo ng kuya mo. Kahapon si James. After 2 days, ikaw naman. Oh, ikaw ba to, Jeremiah Saile? Happy birthday. Happy birthday sa aking former classmate, teacher na ngayon, si Hani Daprosa Santillan. And hanggang 14 lang muna tayo. Para sa 15, samadi ko na kayo batiin. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, the love that endures. Sa Filipino pa, ang pag-ibig na nagtatagal. Natsabakano el amor ke taagwanta. Sa Bisaya, ang gugma nga mulungtad. Sa Ilonggo, ang gugma nga nagalawig. Tanong po natin, hanggang kailan nagtatagal ang inyong pag-ibig? 1 Corinthians chapter 13 verse 8, sabi dito, love never fails. Sa Magandang Balita Biblia version, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Alam niyo po no, sa ating mga tagapakinig, alam naman natin na ang pag-ibig na meron sa mundong ito, na meron ka din sa iyong puso, ang original niyan ay nanggaling sa Panginoon. Pakilaya ba kita ama? Pakilaya kita ama si Nuay Ken Author del Amor. At alam po natin na God is love. Ang Ginoo Jud
ang tag-iya sa gugma. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ginawa niya ang sanlibutan, ginawa niyang kompleto ang mundong ito para sa tao. Binigay niya ang lahat para sa atin. At kahit tayo ay nagkamali, hindi tumigil ang pag-ibig ng Panginoon. Wala na human. 'Di ba? Hindi nag-fail. Ano ginawa niya? Kahit tayo pa ang nagkasala sa kanya during the time of Adam and Eve, pero agad-agad ay nagbigay siya ng pangako na merong Savior siyang ipapadala para iligtas tayong lahat. Dahil ayaw niya na yung creation niya ay mapupunta lang kasama ng kanyang enemy. So kung makikita po natin, lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon dahil sa pag-ibig na meron siya sa atin. At yan ang mismong dahilan kung bakit tayo umiibig. Dahil una tayong inibig ng Panginoon. Ele una ya ama ka naton antes kita pwede aprende ama con ele. Kung kahibalo ka maghigugma karon, dili kay ikaw na jud na. Kung dili nahiba na natutunan natin yan sa tuang Ginoo. Ngayon, anong klaseng pag-ibig ang meron ka? May mga pag-ibig po kasi conditional. Kung gawin mo to, kung ganito ka, kung mapoprovide mo to, mahal kita. Pero kung hindi, hindi nagtatagal. Diba? Yan yung nakakalungkot ngayon. Kaya po minsan ako nagtataka ko. Bakit, hindi naman, no, I mean, kasi yung pag-ibig dapat, kung talagang pinag-pray natin yan sa Panginoon. Halimbawa, ikaw naghahanap ka ng partner. Tapos, sinurrender mo yung concern na yan sa Panginoon. At pinag-pray mo yan na Panginoon, ibigay mo sa akin yung tao na para sa akin. Especially kung yan yung wish mo, prayer mo ngayong Christmas season. Nagtataka lang ako kung bakit hindi siya nagtatagal. Oo, kaya nag-iisip ako minsan, bakit ang dami niyang naging karelasyon? Bakit hindi nagtatagal? So, kailangan po natin i-examine ang ating puso. Dahil kung tayo ay marunong maghintay sa pag-ibig na ibibigay ng Panginoon sa ating puso para sa isang tao, hindi po yan mawawala. Kaya ang dapat na ending ninyo ay marriage. Maipasok ko lang po yan. Kasi 'di ba, sabi ko nga lagi kong sinasabi ko, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming relationship para mapunta ka lang sa tamang tao. Remember, kada hiwalay mo sa isang tao, ibig sabihin nag-fail ang relationship mo. Yes, may natutunan ka. Kasi mas mahirap pag wala ka matutunan dun sa relationship. Pero yung tanong doon, naging masunurin ka ba o sumunod ka ba sa Panginoon nung sinabi niya, siya na o hindi siya? Kaya marami pong pag-ibig ang hindi nagtatagal dahil hindi galing sa Panginoon yung pag-ibig na yan. Galing lang yan sa iyo. Ngayong Christmas season, tandaan din po natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating churchmates, sa ating nobyo, nobya, sa ating asawa ay hindi lang hanggang Pasko. Ito po ay dapat katulad ni Kristo kung magmahal, nagtatagal, may forever. Alam niyo po ang Panginoon, maski niya kulpa kita ara, hindi tamin yung taablang mangkulpa kikulpa lang kita kay hindi ta perdel amor del Dios. Hindi ta perdel amor del Dios, pero el disiplina di suyo tali si permanente, si pirmi kita ta kulpa. Pero ang sinasabi ko rin po, kung tayo ay magmamahal, dapat katulad ni Kristo, nagtatagal. Walang kondisyon. Bakit kaya sa mag-asawa, 'di ba, kamatayan na lang pwede maghiwalay sa inyo? Kung may boyfriend ka ngayon, hopefully galing sa Panginoon yung pag-ibig na yan. Kung may mga issue tayo sa ating pamilya, love conquers all. Magtatagal pa rin. Ablagay na chabacano, el amor, sabi agwanta. Nagkamali sa iyo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang parents mo, ang kamag-anak mo, hopefully, ipanalangin po natin, 'di ba? Na hindi mawala ang pag-ibig natin sa kanila. Minsan, taperde el gana, kay makaperde man taming gadyo bes gana. Pero sana yung pag-ibig natin ay nandyan pa rin. At magagawa lamang natin yan kung nandyan po tayo sa Panginoon. But this season,
Itong Pasko talaga, hopefully, hindi lang hanggang sa Pasko natin ibibigay ang ating pag-ibig o hahanapin ang pag-ibig sa isang tao. Tandaan po natin, kung may pag-ibig tayo galing sa Panginoon, yan po yung magiging pundasyon natin at magiging guide, protection natin sa ating buhay. Ipanalangin natin, Lord, lahat po ng katangian ninyo na meron kayo, ibigay nyo po sa akin. Maging mabait, maging kind, self-control, loving, yung nagtatagal. Yan po ang dapat natin ipanalangin na meron tayo. Kaya po, let us continue the spirit of love. Maging, di ba, nung isang araw, napag-usapan po natin yung love na marunong maging humble, marunong magpatawad, this time marunong mag-endure. Make it a lifestyle. Ating dinadala yung God's enduring love within us. At kailangan natin ipagpatuloy na ipakita ito. Maging ilaw po tayo, reminding the world na yung true meaning of Christmas, di ba, ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon na meron sa atin. Masingkol pa kita. El Diyos sa Ama siyempre kanatun. Masing pakilaya de grande di tuyo kulpa, hindi ledes ka sa Ama contigo. Maskin el disiplina, tadali el Diyos kanatun, form po yan ng pag-ibig niya sa atin para maituwid tayo. Love that endures. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:25 ng umaga. Para po sa ating mga balita, isang malaking sunog ang naitala kagabi dito sa sentral ng distrito sa lungsod ng Zamboanga, partikular na sa Zaragoza Street at kanto ng Corcuera sa Barangay Zone 1. Ayon sa inisyal na ulat, umabot sa ika-4 na alarma ang insidente o fourth alarm dahil sa mataas na antas ng pagkasunog ng mga materyales na nasa loob ng isang commercial building. Kabilang sa mga nasa loob ng nasabing gusali ay ang mga plastic wares, mga tela at mga iba't ibang uri ng laruan. Sa gitna ng sunog, agad tumugon at nagkaisa ang nasa 24 na fire trucks mula po sa Bureau of Fire Protection, CDRRMO at Water District upang makontrol at tuluyang maapula ang apoy. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi dahil sa naturang pangyayari at patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at sanhi nito. Zambasulta Balita. At paalala po ng Bureau of Fire Protection, lalo na ngayong buwan ng Kapaskuhan, ano ang mga dapat gawin para po hindi na maulit ang naganap na sunog kagabi, no? Una, gumamit lamang ng mga electric decorations na aprobado po ng DTI. Palaging tingnan kung may tunay na ICC sticker ang inyong bibilhing gamit. Siguraduhing akma sa lokasyon ng paglalagyan ang dekorasyong gagamitin, panlabas man o panloob ng bahay. Palagiang patayin ang mga pailaw kapag matutulog o kaya kapag kayo po ay aalis ng bahay. Karamihan sa sanhi ng sunog ay mga napabayaang dekorasyon. Panatilihing malayo sa abot ng mga bata ang mga saksakan ng pailaw. Ang mga maliliit na ilaw at palamuti ay madaling paglaruan ng mga bata na nagiging sanhi ng pagkakuryente at magiging ng sunog. Huwag manigarilyo o kaya ay maglagay ng ashtray, kandila malapit sa mga Christmas tree, kurtina at iba pang palamuti. Maaaring pagmulan ng sunog ang mga buhay na apoy, gaano man ito kaliit. Ilayo ang mga madaling masunog na bagay tulad ng kurtina, papel, carpet at iba pa sa mga saksakan at pailaw.
Lahat ng pailaw na hindi gawa sa LED o LED ay naglalabas ng init na maaaring pagmulan ng apoy. At huwag mag-overload sa mga saksakan at mga extension cords. Maaaring mag-init ang mga ito dahil sa sobrang kuryente na pwedeng pagmulan din ng apoy. Agad naman i-unplug sa saksakan ang appliances na nag-iinit, nangangamoy o umuusok. Ugaliing i-check ang electrical installations ng inyong bahay. Siguraduhing nakasara ang gas stove bago matulog at tuwing aalis sa bahay. Ilayo ang nakasinding kandila sa mga bagay na madaling masunog gaya nga ng kurtina. Iwasang magpatong ng posporo o lighter sa lugar na maaabot ng inyong anak o ng mga bata at paalalahanan din silang ang mga ito ay hindi laruan. Maghanda ng fire safety equipment gaya po ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung may nakitang nagliliyab o umuusok na poste ng kuryente, agad din itong i-report sa kinauukulan. Zambasulta Balita. Ayan, dito pa naman sa Zamboanga, no, kasi tayo ay bahagi ng Zamboanga City Fire Alert. Halos everyday, meron po tayong mga report na mga poste na nasusunog. O minsan, ano naman siya, false alarm, pero karamihan talaga ay totoo. Kaya po, yung mga poste din natin dyan, bantayan po natin si Tambulukya, o kaya akit Tichenia Tangkamang mga syembra. Kailangan po nating i-report yan agad-agad para hindi mag-cause ng sunog. Kagabi din actually sa may Ayala National High School ata yun, no? Nagkaroon din ng rubbish fire, oo. At syempre, agad inapula yun kasi todo magkil magabasura. So, yan din po, si Tapuma to, tabla nga kita nung mapuma ka, pero si Tapuma to, numatamin, gerya onde-onde lang. Numa lang akil maskin onde lang kuntigo asa lang maabot ba? No? Saan ka abutin doon mo itatapon yung sobra ng sigarilyo mo. Kasi pwede po yan pagmula ng sunog. So maging maingat po tayo lalo na ngayong Pasko. Gusto po natin na maging masaya ang ating Pasko. O naganap pala sa Ayala National High School, Barangay Ayala, kagabi yan. At rubbish fire, actually umabot siya ng first alarm. So while ongoing yung sunog kagabi dito sa may sentro ng Pueblo, Central District, nagkaroon din ng report dito sa may Ayala National. Umera gado el picture yaman da imya kanaton el Bureau of Fire Protection. Tali pa man din ang mga basura. Kaya po yung mga basura din natin, man-segregate kita permanente para ma-pick up lang sa truck, mahatod dito sa may salaan. Dili kay magtumpok mo basura din na sa inyong balay, kilid sa inyong balay, likod sa inyong balay, sa eskwelahan. Kaya yan yung minsan magdadala ng harm sa atin. Maging mindful po tayo para maging maganda ang ating Pasko. Zambasulta Balita. Isinagawa ng Department of Information and Communications Technology Region 9 o DICT-9 ang kanilang year-end celebration para sa kanilang mga katuwang at stakeholders mula sa iba't ibang lokal ng pamahalaan o LGU sa buong rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi kahapon dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon pa kay Regional Director Cheryl Ortega, tinawag nilang gawad paglulunsad, pagpupugay at pasasalamat ang aktibidad na ito upang maipakita sa kanilang mga partners ang malaking pagpapahalaga ng kagawaran at ang pagkilala sa kanilang patuloy na suporta. Sa ilalim ng bahaging gawad paglulunsad, isinagawa ang isang seremonyal ng paglalagda sa Memorandum of Understanding o MOU kasama ang kanilang mga partners. Kasabay nito, formal ding inilunsad ang ELGU ng Bayan ng Rizal sa Zamboanga del Norte
na nagpapahiwatig ng kanilang pagtanggap sa electronic business permitting. Bukod pa rito, binigyan ng pagpupugay ang mga Cyber Safe Ambassadors, TechEd o Tech4Ed at mga LGU na nagpakita ng kahusayan. Meron ding mga tumanggap ng Gawad Pasasalamat Awards. Ang nasabing aktibidad ay nagsilbing paraan ng DICT-9 upang magbalik ng pagkilala at pasasalamat sa lahat ng kanilang mga naging katuwang at taga-suporta. Zambasulta Balita. Naniniwala si DICT Regional Director 9 Cheryl Ortega na dahil sa digital technology ay posibleng masolusyonan ang poverty rate sa Zamboanga Peninsula. Kasunod ito ng kanyang pahayag na ang Zamboanga Peninsula ay nasama sa listahan ng isa sa pinakamahirap dito sa bansang Pilipinas. Ayon pa kay Ortega, naniniwala siya na sa panahong ito, ang internet connectivity ang isa sa mga pundasyon para magkatrabaho. Tinawag ito na digital employment ni Ortega. Dagdag pa niya, marami na din ngayon kasi ang pumapasok sa online selling at buying, kaya malaki ang potensyal nito na magkapera ang isang individual. Naniniwala ang regional director na kapag may maayos at affordable na connectivity ng internet ay maaalis sa kahirapan ang isang tao. Zambasulta Balita. Maglulunsad ang DICT ngayong buwan ng Disyembre ng Oplan Paskong Sigurado. Ito ay upang masiguro na walang aberya sa paggamit ng internet ngayong Christmas season o panahon ng Pasko. Ayon pa kay Cheryl Ortega, ang Regional Director ng DICT Region 9, bahagi rin ng kanilang oplan ang matulungan ang publiko na huwag maging biktima ng scam at hacking. Sa kanilang advocacy campaign, pupuntahan nila ang mga LGU o local government unit at komunidad para mabigyan ng impormasyon ang bawat isa kung papaano ito maiwasan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:35 ng umaga at sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Dr. Analisa Rosario D. para pag-usapan po ang mental health ng ating mga kababaihan. Paano nga ba makaahon mula sa pang-aabuso? Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lamang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na Zambasulta. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. From Fear to Faith, parang ganito ang tema ng buhay ni April Ortiz nang makilala niya si Lord. Nakaranas siya ng emotional crisis mula sa isang hindi inaasahang aksidente. After the car accident, it was a traumatic event for me. I didn't sleep too well. I want to get off the cab. And then that taxi driver was listening to your station, sir. And I praise God because that word of that radio station, your radio station said, fear comes from the enemy. That fear is not from God. Up 987 DYFR FM ang station na napakinggan ni April sa Cebu City. Na-encourage siya ng message na i-focus ang paningin kay Jesus at magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng second chance in life. I think the hardest part for me, sir, was knowing that I'm alone. Because my husband is not there, I'm going to be the ones going to drive the car. And knowing that you are alone and that no one is there to help you navigate through life and your emotion, that's for me is quite hard. And that's how the Word of God helped me and build my faith. May pinagdadaanan si April sa kanyang marriage during this time. Naging malaking comfort sa kanya ang encouragement mula sa church at fellow believers. I praise God because little by little He was sending me warning, and He was actually building and He's aligning people
And one of the community is also your radio station and also the church. And it actually helped me to be deeply rooted in the Word of God and really to help me in terms of my emotion of really not being feeling alone. I think it was DJ Zara mentioned that the Christian life is not meant to be lived alone. It has to be lived in a community. And then accountability is very important, in which something that I forgot, and I think that is one important factor as a Christian that we should always remember. Well, thank you for sharing that. You've mentioned foundational things, being biblically rooted, being in a community, being amongst peers or friends or others who are going through the same thing. But I think the anchoring is really important. The anchoring is anchored on God. And I think the tremendous sacrifices that we go through allows God to mold us in these trying times. And when people hear the message, they should really be part of a community. And the best community is to be part of the body of Christ. So I think your example is an encouragement. Your station actually helped me to find joy, happiness, and to find God again. I'm doing quite well with the help of God. That's one thing that I can say. I'm not where I used to be, praise God. Kaya ni April, maraming tao ang nakaka-experience ng kalungkutan at isolation, kahit pa sa urban areas. Bahagi ng mission natin sa FEBC na i-connect ang mga tao sa gospel-believing communities kung saan maririnig nila ang salita ng Diyos, makakatanggap ng pastoral care at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos mula sa congregation. Sabi pa ni April, marami sa nasasakyan niyang taxi sa Metro Cebu ang naka-tune in sa Up 987. Grateful siya dahil nare-reach out ng good news ang mga taong maaaring walang chance na makarinig nito. Payo ng Ephesians 4:15-16, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. We'd love to hear how God has used our broadcasts to encourage you and nurture your connection to a church family. I-message kami sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ay nagsasabing, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mahihirap ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang pagliligtas ng Panginoon. Nang ipanganak si Jesus, sinabi ng mga anghel sa mga pastol, "Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ang balitang ito ay hindi lamang para magdiwang, kundi isang pahayag na dumating na ang tagapagligtas na magpapalaya, magpapagaling at magbabalik ng pag-asa sa kanyang bayan. Nang magsimula si Jesus sa kanyang ministeryo, binasa niya sa sinagoga ang sipi mula sa Isaiah 61 at sinabi niyang, "Ang kasulatang ito ay inyong narinig at natupad ngayon." Ipinahayag niya na siya mismo ang Mesyas na inaasahan ng lahat.
Ngunit hindi ito tinanggap ng marami. Maraming humanga sa kanya, ngunit nang sabihin niya ang katotohanan, sila ay nagalit at tinangka siyang itaboy. Gayunman pinatunayan ni Jesus sa pamamagitan ng mga himala na siya ang ipinangakong tagapagligtas. Nagpagaling ng may sakit, nagpalaya ng mga bihag, at nagbigay liwanag sa mga bulag. Ginawa niya ito hindi lamang bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang patunay ng kanyang awa at habag. Sa Mateo 9:36, sinabi dito, "Nahabag siya sa mga tao sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol." Hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin ang awa at kagandahang loob ni Jesus sa ating mga buhay. Ngunit higit pa sa mga himala, ang layunin niya ay bigyan tayo ng buhay na ganap at walang hanggan. Gaya ng sabi sa John 20:31, ang mga ito ay nasulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ngunit, ang mahirap na tinutukoy ni Jesus sa talatang binanggit kanina ay hindi lamang mga walang yaman sa lupa. Sa Matthew 5:3 sabi dito, "Mapapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ang mga dukha sa espiritu ay yaong kumikilala na wala silang magagawa kung wala ang Diyos. Sa kanila ipinangako ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa ating pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa Kanya, ang kadiliman ay nagiging liwanag, ang kalungkutan ay nagiging kagalakan, at ang kahirapan ay nagiging kalayaan. Ito ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan na si Jesus ay dumating upang pagalingin, palayain at bigyan tayo ng bagong buhay sa Kanyang pangalan." Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, salamat dahil Ikaw ang mabuting balita para sa aming mga dukha sa Espiritu. Pagalingin mo kami, palayain sa anumang tanikalang gumagapos sa amin, at puspusin ng iyong Espiritu upang aming maranasan ang kagalakang dulot ng inyong kaligtasan. Amen. Hatid ng Pasko ang pag-ibig at pag-asang laan ni Kristo para sa mundo. Si Kristo ang Panginoon, boses ng pag-asa, ilaw sa bawat puso. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Oras na, Zambasulta! Balik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at member po kami ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong tungkol sa 18 araw na kampanya para po masugpo, mapigilan at matapos na itong tinatawag na Violence Against Women o VAW. Ito pong 18-day campaign to end violence against women ay tumatakbo po mula November 25 hanggang December 12, taon-taon dito po sa ating bansa. Bagamat nakatuon ito sa pisikal at sexual na karahasan, malaki rin ang direktang ugnayan nito sa mental health o kalusugang pangkaisipan ng ating mga kababaihan o babae. Kaya ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa mental health ng kababaihan,
paano makaahon mula sa pang-aabuso. Makakasama po natin ngayon live sa ating Zoom, Dr. Annalisa D., Registered Psychologist. Doc, good morning. Hello, good morning po sa lahat. Good morning, Ma'am Seri. Yes, good morning po. At ito nga po, Doc, no, pag-uusapan po natin itong tungkol sa mental health. Una po sa lahat, Doc, no, ano po bang muna yung mga most common forms of abuse? Maliban po, Dok, sa physical harm, ang usually po nagbibigay ng significant damage sa mental health po ng isang kababaihan. Una, of course, yung violence, no, comes in many forms. Siguro the initial manifestation would be yung mga verbal abuse, no? Yung verbal abuse, yung mga simple lang na demeaning statements, yung pag-iinsulto, no, sa mga kababaihan. And then yung pag-iinsulto, yung mga verbal abuses, nag-escalate siya, no? Until such time meron ng physical harm or physical abuse. Now, we want to point out na wala naman sigurong babae, no, Ma'am Sarah, ang gustong maka-experience ng ganito. But the point is, why do they stay in this kind of relationship? No? Dahil meron pong sumasabay or sumasama na economic abuse. No? So yung economic abuse, pinamumukha ng lalaki na hindi kakayanin ng babae on her own. Right? Like she's financially dependent, no, on the husband. So maraming babae ang tumatahimik na lang. They suffer in silence because alam nila hindi nila kayang buhayin ang family, no, without the husband. O hindi nila kayang pakainin yung mga anak nila, so dependent sila doon sa husband. So therefore, kung ganito ang sitwasyon, mas malamang magtitiis na lang yung babae, no, sa abusive relationships, no? So eventually, no, all this cycle of violence magli-lead na to psychological violence, no? Ibig sabihin, ang unang-una, Ma'am Siri, na nada-damage, no, sa babae, more than the physical harm, is the self-esteem and the self-valuing. No? Kasi eventually isipin niya, I deserve this. Mm-hmm. Kaya ito ginagawa sa akin, it's because I deserve this. I must be bad. I must not be a good person. I must not be a good wife or mother. Kita niyo, no? Mm-hmm. Kaya eventually isipin niya, kaya niya ito nararanasan dahil she deserves this. At yan yung mga kailangan natin i-break na mindset, no? Na ginagawa ng violence on women, no? Nagiging psychological effect na siya, no? Kasi kita nyo, ending nito, yung babae, hindi lang siya financially dependent on the husband, she will now be also psychologically dependent, no? Kasi alam nyo, may nangyayari na parang sadist masochist dito, no? Parang theme, no? Sadist masochist. Ibig sabihin, to the point na parang ma-enjoy na niya yung harm, no, na ginagawa sa kanya. Parang kunyari kung there is some sort of conditioning ba, Ma'am Siri, that's happening, no? Psychological conditioning. May manipulation po na nangyayari, no? Like kunyari, aalsa lang ang boses ng lalaki, mag-instill na siya ng fear, no? Mag-evoke na siya ng fear doon sa babae, na kung saan walang magagawa ang babae kundi mag-submit, no, doon sa lalaki. At ending, ganito pa ang nangyari, no, na isipin niya, hindi ko nagagawin yung ayaw niya, I will obey. Kita niyo, parang there is a master and master and a slave, no, relationship. So, meaning, hindi lang ito physical, may sexual na rin, no, na violence na nangyayari, no? Like, can the wife say no kung gusto ng husband mag-sex, no? We're talking openly here. Actually,
right ng babae ang mag-refuse. Mm-mm. But in an abusive relationship, pwedeng i-force ng lalaki yung self niya, no, sa wife niya, whether she likes it or not. And the sad thing here is, Ma'am Siri, lalo na kung involved ang alcohol, no, kung lasing yung lalaki, no, hindi lang siya mananakit, ifo-force pa niya yung self niya sexually doon sa wife niya. So eto, ang daming resulta nito, no? Bakit ang daming anak? Bakit buntis ng buntis yung babae? It's because hindi niya hawak yung katawan niya. She has no longer the control, no, over her body. Parang feeling ng husband, pag-aari niya na physical, na material yung kanyang asawa. So anytime na gusto niya, hindi makaka-refuse yung wife. Lalo na kung lasing. So therefore, walang plano, no? Anything goes here. So ang tendency next na in-abuse niya yung wife niya, nabubuntis. Okay? So dagdag naman yun sa pasakit ng isang wife, right? Kasi padami ng padami ang mga anak and walang sort of planning na involved here, no? So it's a compounding situation of abuse, no? Ma'am Siri, ang mangyayari po dito, hindi lang po PTSD, no? Or post-traumatic stress disorder. Because when you say PTSD, tapos na yung scenario. The person now is reliving a past experience. But what if patuloy-tuloy na nangyayari? So we now call it a chronic stress disorder. So meaning the victim hindi pa nakakawala. No, so araw-araw niya iniinda, araw-araw niya sinasuffer yung predicament of being under an abusive partner. Pag acute kasi, acute stress disorder, Ma'am Siri, it means na yung incident one time, big time. Once lang, opo. Oh, that's acute, like rape, no? Yung rape, yung molestation. Parang nangyari sa kanya isang beses and then the person has to deal with this psychologically. But the sad thing here is in an abusive relationship, it becomes a chronic stress. So hanggat hindi siya makakawala dito, patuloy siyang kakainin nung anxiety, nung kanyang depression, no? Parang wala siyang kawala to this. Pag sinabi natin chronic, this is long term. Okay, this is sort of a parang permanent, no? Nandyan ka na sa sitwasyon na wala kang kawala. Okay. And Ma'am Siri, ito po yung mas nakaka-cause ng mental problems. Opo. Pero Doc, based po ba sa observation nyo or experience po, yung mga nabanggit nyo po kanina, marami po bang ganyang mga kababaihan na nagtitiis na lang kaysa umalis po doon sa abusive na relationship? Actually, marami, no, and meron ngang iba na hindi sila aware na it's already an abusive relationship just because hindi physical, no? Like for instance, economic abuse or financial abuse. Meron kababaihan na are held captive, no, by their husbands, like hindi binibigyan ng tamang sustento, 'di ba? That's economic abuse. Wala namang physical doon, pero still this results to psychological, no, and mental stress for the wife. Okay, so hindi nila alam, Ma'am Siri, na ano na pala yun. That's violence still against women, no? In the Women's Charter, kasama yung economic abuse. Okay, and meron din, dahil wala silang choice, ayaw, just to keep the family complete, kasi syempre pag maghihiwalay, maraming complications. Una, what we tell them is that they report the abuse. No, ini-encourage talaga namin ang kababaihan to voice out and report the abuse, but most of them would say, ay hindi na po kasi pag ni-report namin to sa barangay, magkakaroon ng kaso against my husband, pwede siyang maalis sa trabaho. Of course, no? Marami dyan mga government employees pa, no? Pero gumagawa ng ganyan, nag-abuse ng wife. They would rather keep quiet para buo ang pamilya. No? Kasi syempre,
ang unang gagawin, Ma'am Siri, is ihihiwalay natin ang mga anak at yung wife from the abusive environment. So yun yung unang gagawin, no? Kailangan tanggalin siya dun sa sitwasyon na kung saan pwede siyang masaktan. So kailangan ipaghiwalay natin sila for the time being, no? They would go counseling, undergo, o kundi magiging kaso na talaga ito, no? Na bibigyan pa yan ng restraining order ang husband, no? Para hindi siya makalapit sa family. So, can you imagine yung gulo-gulo talaga, no? Yung parang malalagay talaga yung buong family into a chaotic situation, no? Mahihiwalay. Ang mga anak, mahihiwalay ang mag-asawa. Okay, so most of them would rather keep quiet about this. Doc, gaya po ng sinabi nyo kanina, may mga kababaihan na hindi nga talaga actually nila alam na naaabuso na po sila. Pero tayo pong mga outsider o kaya tayo po members of the family, ano yung pwedeng bantayan natin na manifestation na baka blind spot lang yun ng biktima pero pwede nating bantayan ito yung mga senyales actually na siya ay mentally apektado na ang kanyang mental health. Opo. Usually, people from the outside, nung sila yung nakakakita nito. No? And I don't know kasi usually pag nag-report ka ng ganito, hindi matatanggap, lalo na in our culture, no? They would just say this is a problem between the husband and the wife, no? So ang neighbor, parang hindi lang basta pwede manghimasok and report this. Correct? Although pwede naman talaga mag-report tayo sa barangay pag naka-witness na tayo ng actual battering. Kumari, may naririnig na natin na may umiiyak, may sinasaktan, pwede talaga natin i-report. But as to filing a case, dapat yan, ang part na talaga yan ng wife, no? So, unlike ba other crimes, no, na pwedeng sino lang, the bystander can report, can file a case. Dito po hindi, no? And kaya po nagiging ganitong problema kasi mahirap manghimasok. What we can do is just kausapin lang yung babae, no? Actually, Ma'am Siri, maraming cases where, kunyari, meron na nga nag-report, no? Tapos the case is ongoing. Eventually, nagbaback out ang kababaihan. Ending, pinapatawad yung asawa nila, and then they go back to the situation, no? Kasi ayaw na nila ma-complicate, no, yung situation. So, ang pwede lang natin to make them go through counseling, no? And pwede nating i-encourage na mag-file siya ng kaso. Ganun lang. Hanggang ganun lang talaga ang pwede nating gawin. Opo. Pero yung mga senyales, Doc, kasi po, di ba, in denial po yan si wife or si babae. Pero tayo po, may makikita po ba tayong sign na, uy, hindi mo lang alam, pero yung sign na yan, alam mo ba, na ano ka na, apektado na yung mental health mo? Oo. Ano ba yan? Kasi most of us kasi magaling talaga magtago, no? Or magaling lang mag-camouflage. No? Because most women, makita mo, functional Functional. Ginagawa pa rin yung routine niya kahit nga may black eye na. Oo. So makita mo, inasikaso niya pa rin yung anak niya. Kasi yan yung mga signs, di ba, Ma'am Siri? Yung functionality natin. Pag yun ang na-affect, that will mean na meron na tayong problem mentally. But once the person is, yun lang, eto, yung mga pag nag-breakout siya, no? Doon na lang natin malalaman na punong-puno na pala siya, no? Ng galit, ng resentment, na wala siyang outlet kung saan niya pwede i-express, no? Another thing is irritability. So, ang delikado dito, Ma'am Siri, kasi sino magiging object of her anger, of her irritation? Yung mga anak. Right? Yung mga bata na walang kamuwang-muwang, makita mo, maiksi na talaga ang pasyensya ng mother, di ba? So, pwedeng doon niya ibuntun yung kanyang frustrations, yung kanyang emotions doon sa mga bata. Kaya magiging second degree recipient yung mga bata. Kasi sila yung
papaluin, sila yung laging mapapagalitan in place kasi hindi makaretaliate yung mom doon sa kanyang asawa. So, magiging scapegoat, kumbaga, yung mga anak, yung mga tao around them. So, tayo, kung we are like a family member, yun yung mga signs na nakikita natin. So, malalaman mo na bigla lang siyang may outburst, no? Mga anger outburst, irritability, minsan din the lack of concentration. Ito yung mga symptoms, no, that the person is not well, no, psychologically, no. Yung ginagawa niya wala na sa tama, hindi na maayos, no. The output of work is affected kung nagtatrabaho ang babae. Correct? Hindi na siya ganun ka-productive. Makita mo bigla na lang nanghihina, no, yung parang wala siyang gana. Okay, those are signs of depression also, no? Nawawala ng energy, wala siyang gana, wala na siyang motivation, no? Okay, so far yun lang naman ang mga signs. Naalala ko po, Dok, no, may isa po akong kakilala. Siya po ay, I mean, yung husband niya ay nagkaroon po ng not only once, pero twice po na ibang partner. So, kasal po sila. And then sabi niya pa sa akin, ngayon naiintindihan ko na kung bakit yung mama niya daw, kasi yung mama, nangyari din po pala yun sa mama niya. So sabi niya, ngayon alam ko na bakit yung mama niya daw that time galit na galit, siya ang pinagbubuntungan ng galit, pinapalo siya na kahit hindi niya alam bakit, pero siya lang kasi siya yung panganay. Tapos sabi niya po, hindi ko pala dapat gawin sa mga anak ko. Kasi yung ginawa pala ng nanay niya, naiintindihan niya na saan galing ang galit, pero hindi tama na binuntong ito sa anak. So yung application niya po ngayon, yan daw po yung binabantayan niya ngayon na hindi niya maging scapegoat. Opo, yung mga anak niya na mga babae rin. So pag ganyan po, Dok, no, medyo may hope tayo na nakakapag-isip ng mabuti yung babae na nagkaroon po na abuse po siya. Pero mga ganitong klaseng abuse, Doc, gaano po siya nagtatagal sa isang babae? Halimbawa, nandiyan na po yung physical, andyan na apektado ang mental, economic. May ganyan po kasi, no, na yung wife, lahat nasa sa kanya na kind of abuse. Gaano po ito nagtatagal? Gaano katagal po ito pwede sa kanya? Hanggang kailan niya matiis? Parang parang opo, pwede rin pong ganon. Tsaka or yung effect sa kanya. Yung effect, no? Kasi iniisip ko din, sinasabi niyo kanina na chronic din pwedeng ganon. Yes po. Yes. Actually, kung matitiis, depende yan, no, sa babae. But the effect of this is lifetime, lalo na pag hindi siya na-treat, no? Hindi siya nag-undergo ng counseling, no? Kasi marami tayong ganyan, Ma'am Siri, no? They just go through life. Wala silang kiber sa kanilang mental health, no? Akala nila, okay pa naman, nakakapagtrabaho naman ako, no? So, wala naman sigurong need na magpatingin ako sa doktor or what. But, kita mo yung long-term effect nito, no? Nakadikit na, no? Nakakita ko ng isang battered yan siya na wife, no? Pero wala na, ang tagal na nung battering, lumayo na siya, no? But this time, may nakita lang siya na mag-asawa na nag-away, na-trigger yung kanyang panic attack, na-trigger. So meaning, hindi siya na-heal no? Akala mo lang okay ka, hindi ka na-heal, but mag-aantay siya ng trigger para ma-realize mo na nasa system mo na siya, no? Okay. It's deeply embedded in your system, no? Unless, of course, na undergo ka ng therapy where you had to face all this, yung mga experiences mo, pinabalik sa'yo uli, no? Tapos dinil mo yan. Okay? Kasi otherwise, nandyan lang yan, nakatago lang, no? Na nag-aantay lang yan siya na parang sumabog. It's like a ticking time bomb, no? So, mahirap kasi pwedeng mapunta na sa ibang relationship ang babae. Pero pag hindi niya na-deal, no, yung mga effects of abuse, maaring na doon pa rin yung fear, na doon pa rin yung anxiety,
meron siyang trust issues, yung mga ganon, no? Mhm. So nakakaawa kasi Ma'am Siri, bubuhatin na yan. The person will carry that over, no? Uh, all your life. Mm. All your life. It's going to hunt the person in their dreams. Mm. It's going to have intrusive thoughts. Yung mga bigla ka na lang nagtunganga kasi pumasok na naman sa isip mo na hindi mo sinasadya. No? So, yun ang symptom siya ng PTSD na actually. Paano po yan, Dok? Ano po yung mga essential steps na dapat gawin po ng isang babae para mag-start din po yung healing process niya? Although, no, sinabi nga po natin kanina na lagi siyang i-hunt nito, pag may triggering factor, matitrigger ulit. Pero ano po yung yung way para kahit paano mag-start po yung healing sa kanya? So una, dapat i-acknowledge niya na kailangan niya ng help. No? And from there, kailangan mag-seek talaga ng help. And the person, kailangan siya maging, yung kailangan niya, i-submit ang self niya to treatment. Kasi hindi man yan pwede i-force sa tao, no? Especially yung mga therapy, hindi natin i-force yan kasi tayo as bystander, alam natin na kailangan niya ng help. So tayo ang mag-push sa kanya. Pwede lang tayo mag-encourage. But the person has to submit, no, to treatment. And another thing is that they have to want to heal. No? Kailangan gustuhin nilang gumaling sila, no? From this, kasi magiging sakit na rin siya, no? Eventually, pag hindi natin na bigyan ng pansin, no? Magiging sakit siya mentally, no? Sa akin, no, in the spiritual perspective, no? Ang lang talan natin ng healing is the cleansing power of the Word of God. That's one, no? Kailangan natin ma-renew ang heart natin, ma-renew ang mind natin. No? And seek godly counsel. That's another one. No? Seek godly counsel. Hindi lang naman kung meron ka ng therapist. No? Another one is surround yourself with people. No? Kasi hindi naman lahat ng therapist ninyo Christian. No? Bibigyan lang kayo ng strategies, ng tips. That's scientific, but alam natin na iba yung godly counsel, no? You just speak the word of God, you meditate on the word of God, then healing starts there. No? And ako, Ma'am Siri, I have counseled women who were battered, no? And sabihin ko sa iyo, no, my heart goes out for them. Na pag uwi ko ng bahay, ini-imagine ko, uwi na naman to sa kanila, yung ganyan, no? So, babalik na naman siya, nag-seek na nga siya ng help, pero yung asawa niya, hinaharas pa rin siya, no? When I pray for women, no, nandoon talaga yung, Lord, I pray, be a husband, no, to these women. They need a protector, yung ganyan ba? Ibang klase talaga yung prayer mo na, Lord, if there is an attack, deter it, Lord, stop it, yung mga ganun na yung prayer, no? And I just learned na the first step talaga when they seek help, that would be a very great leap. No? Yung first step pag nag-seek sila ng help. Kasi kung ari nun, yung mga kinounsel ko are mostly women dito sa psych ward, sa ward 9. Diyan kasi tayo nagpa-file ng mga VAUSI cases. No? And they also undergo assessment, no, sa kanilang mental well-being. So, ang ano ko talaga is, pag nag-submit sila ng self nila dyan, that's already one step. Kasi, ang government will also come in, no, to try to protect, like, i-deter na, may law kasi na hindi na pwede lumapit yung lalaki, hindi siya pwede, how many meters away, no, yung mga restraining orders na ganyan, para ma-protect din yung wife at saka yung kanyang kids, no, from further abuse. No? Opo, so ganun po. What if po, Doc, may mga kababaihan po yung iniisip nila magbabago lang yan siya, hihintayin niya lang magbago. Pero yung hindi naman nagbabago, paano po yan, Doc? Yung naniniwala siya ang gagamitin para magbabago itong taong ito.
Okay po. That's like 0.05% probability. No? So, tinatanong nyo naman ako kung what's wrong with the head of a man who is an abuser. Diba? Anong problema sa isang taong abuser? No? Then I would say that this is developmental. Yung mga abuser also witness abuse. No? Probably sa family nila, na-witness nila yung nanay nila in-abuse, yung tatay nila abuser din. Kaya nga sabi ko, Ma'am Siri, it's a cycle of violence. No? That's why kahit sa academe, we already teach our students about violence against women, how to end violence. I remember I was a gender coordinator sa college. No, may mga program talaga ako every semester para yung mga kalalakihan, kababaihan as well, makarinig sila kung ano ang ills of abuse. No? Hindi lang sa babae as the victim, also for men who are perpetrators or the other way around. Diba? Kasi may babae rin naman na nang-abuse ng husbands. Hindi naman tayo one-sided. No? So, pag as a student nakarinig ka na ng ganito, despite na meron kang mga experiences no, in your own family, pwedeng mag-shift ka kasi, no? Mag-shift ka ng mindset, nakakuha ka ng light, no? Okay na, hindi, I will not do this, no? I will not, do the same mistake, no? Na ginawa ng tatay ko. Doon lang kasi, Ma'am Siri, pwedeng ma-break to. Kaya, otherwise, magko-continue lang yung cycle. Kasi syempre, yung anak nyo na naman ngayon, mawi-witness na naman ang violence. So, gano'n na naman ang gagawin niya kung hindi siya nagkaroon ng realization. Diba? So, nakakalungkot. Kaya dapat massive na talaga ang information drive nito. Yes po. And siguro calling ko rin po sa mga churches no, na gumawa po ng mga ganito. Gaya po nung nagawa ng isang church na na-invite po kayo, Doc, no? Maganda may mga ganitong activity, hindi lang puro masyadong spiritual. May mga ganitong party kasi yan yung reality eh. Yes. Kahit Christians, Ma'am Siri, no? They're unaware that they're also abusive, no? Minsan nga, mga pastor pa or clergyman, yung mga ganyan. Kasi akala nila, disiplina lang to, no? This is based on the word of God, di ba meron tayong mga spare the rod, spoil the child. Kung i-misinterpret mo yan, you can turn this to what? Physical abuse, no? Parang it's a license for you to abuse. Sabi nga, pwede kong, wives, submit to your husband. Ako, pwedeng ma-misinterpret na naman yan, no? Pwedeng i-twist na naman yan to some abusive, men ba, no? Pwede nilang i-twist yan. So, pwede rin natin ituro ito sa church. Ayan. No? Para may awakening lang tayo. Baka quiet lang tayo dyan. Meron tayong mga sariling members natin na are already being abused, no? Hindi lang physically, psychologically, economically, baka ginagawa rin yan, no? Ayan. At itong topic na ito, no, sa mga churches natin, lalaki, babae, bata, children, pwede po natin itong magamit. Kasi po yung mental health ay hindi lang po sa mga matatanda, hindi lang sa young people, pwede din po sa children. At doon po pala sa mga gustong makinig, no, sa nung last November, na topic rin po namin ni Dr. D, yung tungkol naman sa mental health ng mga children, pwede nyo pong balikan yung episode natin last month, nung November 3rd, Monday po yun. So, hanapin nyo po yung date. So, sa mga churches natin, hopefully, mas maging open po tayo. Ito po, Doc, ano po ang pwedeng gawin ng mga pamilya, ng community, ng friends para makapagbigay po ng effective and safe support para po sa mga biktima or survivor po nitong mental health sa mga kababaihan? Actually, nag-lag sandali yung yung question mo, sis. Hindi ko na-gets talaga. For us, for women, no, una kung may friends tayo, kasi may mga small groups naman tayo, no,
where yung mga kababaihan, nagkikita-kita, nagsasama, no? Where you have friends na sinuspect ninyo, no? That are in an abusive relationship. Una, pwede tayong mag-mediate, no? We can actually make them seek counseling. No, yung sa mag-asawa. Hindi naman kasi tayo makikita natin na yung abuse did not happen overnight. Nagiging ano rin siya, no? Yung meron ding process, no, that is involved in that. Yung paunti-unti, no? Mag-start lang muna sa yung mga verbal, okay? Nangiinsulto, minamalain, no, yung partner, and things like that. Pero, Ma'am Siri, meron ding babae na ginagawa rin yan sa husband nila. No, yung verbal abuse. Hindi man kaya ng babae mag-physical abuse. Nandiyan, ang daming verbal abuse, no? So, alam naman natin na ang lalaki rin, sensitive din yung ego nila, no? Yung kanilang pagkalalaki, no? Pag dinimin mo rin, so automatic yan, yung self-esteem nila is affected, yung mga ganyan. No, I guess this goes both ways. No, we end violence, whether for men or women, or whatever form, no, of violence. I guess the best verse for this is baliktarin natin yung golden yung verse na do unto others, no? Dito naman, huwag niyong gagawin. Don't do to others what you wouldn't want, no? To be done to you. Ikaw ba, no, for self-preservation, would you like... Ayan po. Pero Doc, madagdag ko lang po sa tanong, meron po ba mga dapat din i-avoid itong mga gustong tumulong? Halimbawa, gusto niyang tumulong para mag-end yung violence. Pero may dapat din po ba siyang i-consider na dapat wag niya itong gawin para hindi mag-trigger ang situation? Oh, kasi hindi siya no? Alam naman natin, no, na meron tayong mga attitudes, meron tayong mga behaviors na pwede mag-trigger. But that should not be, no, that should not be a reason para mag-retaliate ang lalaki, no, and physically hurt his wife. Hindi talaga 'yan, no? O kung pwede na lang sabihin na lang natin there's mga irreconcilable differences, no, things like that between the husband and wife. Pwedeng may characteristic ang both husband and wife that's irritating, 'di ba? It is not a reason, no, para manakit ng asawa or kapwa, no? Because probably kaya tayo nananakit, this is because hindi tayo naturuan ng mga conflict resolution techniques, no? Dapat sa bata pala tinuturuan na sila how to resolve conflicts, no, without Okay. Sige po. Lastly, Doc, ano po yung short na message nyo na lang po para doon sa mga babae, Doc, na walang lakas na loob na makaalis po doon sa buhay na meron sila ngayon with their partner. Especially po, Doc, kung merong pagtuturo sa kanila na God hates divorce, yung mga ganyang conflict po tayo, Doc. Ano po yung advice nyo po, Doc, bilang psychologist and as a godly leader din po kayo. Paano niyo po ibabalanse po ito, Doc? Pag ganito na yung concept, no, where we have to balance spirituality, no, and yung the law, no, talagang gagawin natin what is according to the law, no, and probably spirituality comes next, no, so gagawin muna natin what is according. A woman is violated, diba? We have to implement the law. Okay? Kung ang asawa man later on magsisisi, then that is where spirituality comes in. We lead them to God. But ang unang gagawin natin is that we will not give violence the opportunity. No? Like, kung ina-abuse ng babae, the earliest time it starts, you have to break free from it. Kasi kababaihan, I want you to realize, no, na yung abuse is also happens in a conditioning. Kung ang lalaki, one time ka lang niya nasaktan, then that is already learning for him na kaya niyang ulitin yan at uulit-ulitin niya yan, no? And tayo babae,
the first time it happens, there should not be a second time. Huwag mo nang hayaan na ulitin pag gawin kang punching bag. No? Because you are giving a statement na may halaga ako. So hindi mo ako dapat i-treat na ganyan. No? So kung nagkamali siya, nasaktan ka ng one time, then kailangan ipaintindi mo sa kanya yung mali na yon at kailangan niya mag-reform for it. No? Hindi yun balik ng balik, sorry, no, hihimas-himasin ka and then balik ka na naman sa ganong klaseng situation. Remember what once it happens, it will not stop. Hindi ikaw ang makakapagbago sa asawa mo. No? And he has to answer to the law for it. Apo, kailangan sumagot sa law. Okay, siguro pag hiniwalay kayo, doon siya makaka-realize na mali ang ginagawa niya. Right? So hindi yung alam mo na inabuso ka for several years, wala. So lalo siyang titigas, lalo niyang mag-isipin na kaya ka lang niyang ganunin. Ayan po. Kaya Yes po. ako rin po no, to end this conversation Yes po. po. Yung sinasabi ng mga doktor, prevention is better than cure. Gusto ko pong parang i-relay sa atin na pwede naman tayo hindi mapunta sa abusive partner kapag po kasi pinagpe-pray din po talaga natin sino yung magiging partner natin. Kung sino po talaga yung yung will ng Panginoon sa buhay natin. Minsan po kasi tayo mga kababaihan, nag-rush po tayo, wala po tayong patience para hintayin sino yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa mga instant decision, biglaang rush decision, nauuwi po tayo sa marriage na ganito yung natin, yung buhay natin sa kanya kasi nga hindi nanggaling. So marirealize natin, nagkamali ako sa partner. Kaya maraming cases ng paghihiwalay kasi doon pa lang sa decision na hindi po natin nahintay kung kailan at sino talaga yung ibibigay ng Panginoon. So prevention is better than cure. I hope po no sa mga kababaihan, sa mga dalaga natin diyan, ipag-pray po natin, i-surrender po natin sa Panginoon. Sabi ko nga po, magkamali ka na lang sa lahat, siguro sa exam, siguro sa pagluluto, sa trabaho, wag lang sa marriage. Kasi number 1 sa law, ang hirap magkipaghiwalay. Number 2, hindi naman po godly decision na laging maghiwalay. Mahirap po. Kaya sana wag po tayong magkamali at hindi tayo magkakamali kung hinihintay natin ang perfect will ng Panginoon. Doc, maraming salamat po sa oras at panahon na ibigay, sa powerful encouragement niyo po sa ating mga kababaihan. God bless you po, Doc. At panalangin ko po na marami pong maabot ng ating conversation itong pinag-usapan natin ngayon sa mga kababaihan na nangailangan po ng hope. God bless you po, Dr. Annalisa. Okay, God bless you too. Thank you. Yeah. Manalangin tayo, our gracious and heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan na inyong ginagawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na marinig namin kung ano yung pwedeng mga manifestation na meron ng isang babae kapag siya po ay na-abuse, at dahil po dito ay magkakaroon po kami ng way paano po siya matutulungan. Lord, patuloy po ang aming panalangin para po sa mga kababaihan na may struggle, may burden, Panginoon, sa kanilang puso, sa kanilang relationship, sa kanilang partner. Marami po ngayon, Panginoon, ay nasa ilalim po ng pang-aabuso ng kanyang asawa, ng kanyang ka-live-in, ng kanyang boyfriend, Panginoon. And we pray, Lord, na sana po ialis nyo siya sa ganyang sitwasyon. Alam ko po maraming pwedeng maging hadlang sa kanila para hindi po magkaroon ng lakas ng loob na makawala po sa relasyon. But Lord, I pray, Lord, na bigyan nyo po sila ng wisdom, ng guidance. I-open nyo po ang kanilang mind sa kung ano ang dapat gawin. Hindi nyo po sila dinisenyo para lang mabugbog, para lang abusuhin, para lang bastusin at saktan, Panginoon. Dinisenyo po ninyo ang bawat isa sa amin
para po ma-enjoy ang life. Kasama po kayo, Panginoon, at makita namin ang inyong perfect will sa bawat isa, lalo na po ngayon sa mga kababaihan. Lord, sa 18-day campaign ending violence against women, panalangin po namin na bibigyan niyo po ng paraan ang mga kababaihan na makabangon, makawala, makatakas, Panginoon, sa abusive partner. And Lord, I pray na sa kanilang pagtakas, pag-alis po sa relasyong iyon, Panginoon, bigyan niyo po sila ng matatag na loob, katatagan ng loob, Panginoon, para po magpatuloy sa buhay at dahan-dahan po maalis sa kanila ang trauma, ang panic attack, ang anxiety, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mga taong pwedeng sumuporta sa kanila. And I pray, Lord, na isurrender din po nila ang kanilang buhay sa inyo. Lord, wala pong imposible sa inyong mga kamay. Ano man ang naging past namin, ano man ang aming na-experience, i-redeem nyo po ang lahat ng ito at gagamitin nyo for your glory. Gagamitin nyo po itong testimony para ma-encourage din ang ibang mga kababaihan na umalis sa sitwasyon ng pang-aabuso. Lord, huwag nyo po silang pababayaan. And we pray, Lord, na magkaroon ng justice. We pray, Lord, na ma-encounter din po kayo ng kanilang partner para sila po ay magsisi, magrepent at iwan po ang ganyang klaseng buhay. For sure, Panginoon, naging biktima rin sila o naging witness din ng pang-aabuso, kaya na-manifest or nagagawa rin po ito nila. At alam ko may struggle din sila. Iba kayong iba, Lord, ayaw nila sa ginagawa nila. At magbabago lang po ito, magkakaroon lang po, Panginoon, ng change, ng transformation kung siya rin po ay magsusurrender sa inyo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. May continue to bless Dr. Annalisa D. at lahat po ng aming mga tagapakinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at maraming salamat sa ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayong muli dito tuwing alas 7 ng umaga, Monday to Friday next week. See you po next Monday. Ako po si Sara May Tulabing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio.